Noong unang panahon, sa kalangitan ng ating mga ninuno, 7 buwan ang nagningning. Ang mga ito'y nagdudulot ng liwanag at kapayapaan sa buong daigdig. Mahal na mahal ng mga tao ang mga buwang ito at gabi-gabi nag-aalay sila ng dasal at awit bilang pasasalamat. Ngunit sa kailaliman ng karagatan, may isang nilalang na kahila-hilakbot, ang bakunawa, ang higanteng serpiente ng dagat. Ang kanyang mga matay kumikislap tulad ng nagliliyab na uling at ang kanyang kaliskis ay kasing itim ng gabi. Isang gabi, umangat ang bakunawa mula sa kailaliman, nabighani sa liwanag ng mga buwan. Dahil sa kasakiman at gutom, ibinuka niya ang kanyang napakalaking bibig at nilamon ang isa sa mga buwan, nagdulot ng dilim sa bahagi ng kalangitan. Natakot ang mga tao, nanginig sa takot habang naglalaho ang buwan sa kanilang paningin. Nangamba sila na baka mawala ang lahat ng liwanag. Upang mapigilan ang sakuna, nagsama-sama ang mga tao, nagpukpok ng mga palayok at kawali, gumawa ng ingay, at nagdasal sa mga Diyos para iligtas ang mga natitirang buwan. Ngunit hindi pa natatapos ang gutom ng bakunawa. Gabi-gabi siyang bumabalik upang lunukin ang mga buwan, hanggang sa isang buwan na lamang ang natira sa kalangitan. Sa takot na mawala ang huling buwan, patuloy na gumawa ng ingay ang mga tao, umaasang maitataboy nila ang halimaw. Sa wakas, naawa ang mga Diyos sa mga tao at sa natitirang buwan. Ginawa nilang mas maliit ang buwan at itinago sa kalangitan upang hindi na ito matagpuan ng bakunawa. Sinasabing tuwing may eclipse, bumabalik ang bakunawa upang hanapin ang huling buwan, ngunit ang ingay ng mga tao ang laging nagpapalaya sa kanya. At hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alamat ng bakunawa, isang paalala sa kapangyarihan ng kalikasan at sa mga sinaunang paniniwala na minsang nagbigay linaw sa mga misteryo ng ating mundo. Alam ba ng inyong mga magulang o lolo't lola ang kwentong ito? Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang inyong kwento.